Sa bagong balita na ating nakalap, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpupulong sa Philippine Air Force Command na kung saan inilatag ng mga opisyalis ng ating Air Force ang kanilang mga plano at gustong bilhing mga kagamitan sa ilalim ng AFP Modernization Program. Isa umano sa pangunahing naging topic sa pagpupulong na ito ay ang patungkol sa Multi-Role Fighter Acquisition Project na kung saan simula pa noong 2018 sinimulan ang proyekto at makalipas ang 6 na taon ay wala pa ring napipirmahang kontrata. Alam nating marami na ang nadidismaya dahil sa sobrang tagal na ng plano sa pagbili ng mga fighter jets, lalo na't kailangan na natin ito sa ngayon dahil na rin sa mas nagiging agresibo na ang China. Ngunit sinabing pina-finalize na ngayong taon ang pagbili nito dahil sa mga hindi nakakaalam, ang unang plano ay bumili lamang talaga ng 12 fighter jets, ngunit binago ito ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos at naging nasa 40 fighter jets na ang inaprubahan, kaya siguro mas natatagalan ang proyekto. Nakakadismaya pa rin talaga sa kabila ng mga update na ito, subalit wala tayong magagawa sa ngayon kundi maghintay na lang ng update mula sa Department of National Defense kung kailan at anong kanilang napili sa proyekto. Ang pinakahuling update ay nitong Marso 2 buwan na ang nakakalipas na kung saan nagkaroon ng meeting sa Swedish company na Saab na siyang nag-o-offer ng mga JAS 39 Gripen CD para sa ating Air Force, ngunit wala na tayong nabalitaan pagkatapos ng meeting na ito. Nanawagan na rin ng tulong ang Saab sa Swedish government dahil nasa 10 taon nang walang umo-order ng mga JAS 39 Gripen fighter jets at umaasa din ito na makakakuha ng order mula sa ibang bansa katulad na lang ng Pilipinas upang hindi mapasara ang kanilang factory ng aircraft. Sa ating sariling pag-analisa ay mukhang wala ng interes ang Philippine Air Force na bumili ng mga Gripen fighter jets dahil sa mas maraming bansa nang may offer na mas maganda katulad na lang ng Estados Unidos at ang Korea Aerospace Industries ng bansang South Korea na nag-offer ng kanilang bagong semi-stealth aircraft. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng delegasyon ng South Korea at mga opisyalis ng Pilipinas sa isang weapons exhibit sa Malaysia na kung saan sinabing handa umanong ibenta ng South Korea ang kanilang bagong KF-21 Air Superiority Fighter para sa ating Air Force upang mas mapalakas pa ang air defense ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyalis ng Korea Aerospace Industries, bagay na bagay umano ito sa ating Air Force dahil hindi umano strikto ang South Korea sa pagbebenta ng kanilang armas at halos kaparehos lang ito sa presyo ng mga F-16 Vipers. Kaya di hamak na mas mura ito kumpara sa ibang twin-engine fighter jets katulad na lang ng Dassault Rafale ng bansang France at F-15 Eagle II ng Estados Unidos. Uumpisahan na ang full production ng mga KF-21 sa susunod na taon o hindi kaya sa taong 2026, kaya nangungulekta na sila ngayon ng order mula sa ibang bansa at ang isa sa kanilang nakikitang customer para dito ay ang bansang Pilipinas. At para sa inyong kaalaman, hindi ito nakikipagkumpetensya sa JAS 39 Gripen at F-16 Vipers na kasalukuyang pinagpipilian sa ngayon ng Philippine Air Force dahil sa susunod na proyekto naman ang mga twin-engine fighter jets at dapat ay matapos muna ang matagal ng proyekto sa pagbili ng single-engine fighter. Ang isinusulong ng Korea Aerospace Industries laban sa offer ng Gripen at Viper ng Estados Unidos at Sweden ay ang kanilang FA-50 Block 20 Light Multi-Role Fighter na isang totoong fighter jet version ng ating FA-50 at ito ang napili ng bansang Malaysia sa kanilang proyekto dahil nagkakahalaga lamang ito ng nasa 3 billion pesos bawat isang piraso. Ngunit kung ako ang papipiliin ay dapat pang malakasan na fighter jet na ang kunin ng Pinas. At sa aking pag-aanalisa ay hinihintay na lamang ng Pilipinas ang military assistance ng Amerika para makabili tayo ng mga F-16 Vipers. Matatanda ang naaprubahan na ang $500 million na military assistance sa Pinas
o katumbas ng nasa lagpas 28 billion pesos at hinihintay na lang din ang nasa 2.5 billion dollars o katumbas ng halagang nasa lagpas 140 billion pesos na maaprubahan na rin ngayong taon upang magkapirmahan na ng kontrata. Pahirapan na matuloy ang mga proyekto ngayong taon dahil nasa 10 to 20 billion pesos na lang ang natitira sa modernization budget para ngayong taong 2024 dahil marami pa tayong binabayarang mga biniling assets katulad na lang ng nasa 32 units na Black Hawk helicopters na nagkakahalaga ng nasa 32 billion pesos, ang nasa 2 guided missile corvettes na nagkakahalaga naman ng nasa 28 billion pesos. Kahit na malaki na ang binibigay na military assistance ng Amerika, dapat magsumikap pa rin ang Philippine government na maglaan ng pondo para sa modernisasyon dahil 110 billion pesos ang hinihingi ni DND Secretary Gibo Teodoro Jr. para sa ngayong taong 2024, ngunit nasa 40 hanggang 50 billion pesos lamang ang naibigay ng Kongreso at Senado na wala pa sa kalahati ng kinakailangan ng hukbong senatahan. Ang military assistance ng Amerika ay pwede lamang gamitin sa pagbili ng US-made defense equipment katulad na lang ng mga F-16 Vipers, kaya kung gugustuhin ng bansa na bumili ng mga KF-21 mula sa South Korea, ay dapat maglabas ng malaking pera ang ating gobyerno. Alam nating maraming nakaabang ngayon sa modernization program at sinisikap nating makakuha ng mga update patungkol dito kahit maliitan lamang at kahit ako ay umaasang magkakaroon ng malaking balita sa programa sa kabila ng maraming delay na nangyayari dahil sa kakulangan ng pondo.